So hindi dapat nila ito tingnan bilang isang escalation na naman o kaya kung ano na namang sasabihin nilang provocation. Kalokohan yon. Hindi dapat masamain ng China ang bagong ipinasang batas ng Pilipinas na Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ayon sa maritime law expert at UP College of Law professor na si Attorney J. Batong Bakal. Kung talagang seryoso ang China na ayusin ang usapin sa Pilipinas sa West Philippine Sea, dapat anyang tanggapin ito ng maayos ng Beijing. Dahil hindi naman pinalalawak ng Pilipinas ang claim nito sa West Philippine Sea, kundi kinaklaro lang ng mga bagong batas ang mga nasasakupang teritoryo ng Pilipinas. Aniya mula naman sa simula ay may legal na basehan ng claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So kung sincero ang Beijing na magkaroon ng maayos na usapan kung ano yung ating pinagtatalunan at pinag-aagawan at kung hanggang saan ito, di dapat tanggapin nila ito bilang isang pruweba, no? Kung ano yung ating kiniklaim, no? At kung hanggang saan. Dahil sa batas na ito, magiging malinaw at mas matibay para sa maritime law enforcement ng bansa gaya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang hangganan ng karagatang sakop ng bansa. Una, kung anong pwedeng gawin nila saan, o kung hanggang saan sila pwedeng mag-exercise ng particular types of jurisdiction o kaya mag-carry out ng particular types of missions, magiging malinaw yon. At lalo na pagdating sa usapan ng likas yaman dagat, mga natural resources, magiging malinaw din kung hanggang saan yung mga hangganan ng inaangkin natin na natural resources sa karagatan. Magiging malinaw din para sa ating mga kababayang mangingisda kung hanggang saan sila malayang makapangingisda. Ayon naman kay Professor Bo Hu, Director ng South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, hindi magugustuhan ng China ang batas na ito. Dati nang tinututulan ng China ang pagbuo ng Pilipinas ng nasabing batas. China and the Philippines had disputes on the claims. Of course, China would not like this kind of domestic law. Even it is your decision, but Beijing has the right to show its dislike. Pero aniya, sa ngayon, bumaba na ang tensyon sa South China Sea kumpara sa nakalipas na taon. The good news is that I think the temperature of the South China Sea is going down compared with the last year. So I think Beijing and the Manila can use the diplomatic channel to manage the disputes. Samantala, ayon sa National Security Council, pinasasalamatan nila ang US sa offer nito na samahan ng Pilipinas sa resupply mission. Pero nanindigan ito na nasa tamang posisyon ng Pilipinas na hindi humingi ng tulong sa ibang kaalyadong bansa pagdating sa RORE mission. And I think we were proven right. We were proven right because after the June 7 incident wherein one of the Filipino sailors had their finger cut off, this led to the successful bilateral consultation mechanism, and the BCM between the Philippines and China led to a preliminary understanding. And this understanding, fortunately, up to now, still holds. And we are very positive that in the next missions, it will hold. Kahapon November 8, nagtapos na ang 3 araw na Manila Dialogue sa usapin ng South China Sea kung saan dinaluhan ng mga foreign policy expert, akadema at mga leader sa Indo-Pacific at Southeast Asia. Ilan sa mga dumalo kahapon sa dialogue ang ambassador ng iba't ibang bansa sa Pilipinas gaya ng US, Japan, Australia, Canada at Germany. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.